Sa halagang 150 dahil okay yung nag-enter. Ikaw talaga. Hindi mo nga masabi, tapos kakainin pa natin. Ang soup number 5 ay punas natin sa pawis natin yan. Parang nung nagbuhos yung langit ng kakulitan, isa yata ako dun sa mga naambunan. Likas na kasi sa akin yung mula pagkabata, alam mo na, yung pagiging makulit at sobrang pasaway. Pasaway na anak sa magulang. Tsaka mahilig din talaga ako mag-cutting classes noon. Tsaka nakagawian ko yung nangungupit ako ng pera sa tatay ko para ilibre ko yung mga kaibigan ko tsaka yung mga classmates ko. At dahil madalas ako mapagalitan, lalayas kunwari ako sa bahay. Pero ang gagawin ko, magtatago lang ako sa loob ng drum. Ay hintayin ko lang na mag-alala silang lahat dahil hindi pa ako umuwi dahil gabi na. Naranasan ko na rin yung yung makuryente ng higit sa 1 minuto. Dahil tinusok ko yung tiyan sa saksakan. In fairness, nabuhay naman. Lahat na yata ng mood meron ako. Minsan, ang bilis-bilis uminit ng ulo ko. Pag huminto ba dito, automatic pupunuin? O, kung nagkamali kayo, hindi namin fault, hindi namin babayaran yan. Ganyan ba kayo dito? Tulogay na kami dito. O sisigawan mo ako. Tapos minsan, iyakin naman. Ito yung totoong boy, first time na nakikita niya palagi na masaya sa mga vlogs ko. Ito ako. Ito yung totoo sa likod ng camera na masasaya ako palagi. Manang-mana kay Will Dasovich. Drama is good for the vlog daw. Hindi na nawala sa akin yung pagiging makulit talaga sa mga bagay-bagay. Parang lahat gusto kong subukan. Ang mag-skimboarding na dubu-dugo yung pa. Dugo pa ako, bro. Okay lang, tinamaan ako eh. Ang tumambling at tumapon-tapon sa wakeboarding na mukhang tanga. Wala na. Kumain ng pototoy ng baka. Aphrodisiac, pampagana sa kama. Isa lang. Nasistress ako. At marami pang iba na hindi na na-record ng camera na to. Alright. Lahat tayo may tinatawag na comfort zone. Nagagawa natin lahat ng gusto natin gawin. Na walang pangamba. Na malaya tayong gawin yung mga bagay na walang naninita. Talagang likas kasi sa akin talaga yung pagiging makulit. Pagiging adventurous. Gusto ko lagi may tinutuklas na bagay. Hindi ko nililimit yung sarili ko sa mga boundaries. Gusto kong, wag mong hawakan yan, hahawakan ko yan. Ganun akong level na kakulitan. Alam naman yata ng mga first timers dito na bukang bibig ko palagi yung pagiging editor ni Kuya. Pero madami ang nagtaka nang bigla akong mawala sa PBB. Maraming mga intrigang tanong sa akin sa comment section, pati sa PM, at ultimong sa personal pag nakikita nila ako, ay tinatanong ako kung bakit wala na ako dun. Bali nagsimula ako maging editor ni Kuya 2012. Ang bahay ni Kuya ang isa sa mga kinakatakutan ko talaga dati na pasukin para mag-edit. Kasi alam ko kasi sobrang challenging talaga yung mga ine-edit doon, yung mga ganap doon. Pero dumating yung time na doon ako na-assign. Parang, hala, mag-edit na ako sa bahay ni Kuya. Wala akong choice kundi harapin yung challenge para sa akin. Bakit daw ba merong daily vlogs? Bakit di ka na ba pumapasok? O baka naman daw nag-resign na ako? O nasipak na yata daw ako sa trabaho? Mga tanong na pilit kong dinededma, pero ito yung mga tanong na kailangan kong sagutin para na din sa katahimikan ng isipan ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano ko ikukwento, pero para na rin hindi nyo nakakulitin kung ano yung nangyari. Basta alam ko at alam nating lahat na pag may isang bagay tayong ginawa at medyo sumobra na, hindi na maganda. So, ang dahilan dahil sa video na to. Lumabas. Obviously naman talaga na maling-mali yung ginawa ko. Isa yun sa mga bagay na nagpapahirap sa akin hanggang ngayon na hanggang ngayon tinuturuan ako ng pagkakamali na ginawa ko dahil sumobra ako. Sa madaling salita, dahil sa video na yun, kaya ako inalis sa PBB. Masakit para sa akin na maalis sa bahay ni Kuya kasi mahal ko yung show na yun. Naging sobrang atom ako sa bahay, kaya
hindi na ako aware sa mga ginagawa ko, hindi na ako aware sa mga kinikilos ko. Kaya as in sumobra ako. As in, sumobra lang ako. Kaya umabot sa point na ganito. Tawang-tawa si Will sa akin nung naikwento ko sa kanya na ito yung nangyari sa akin. Kasi parang sabi niya sa akin, parang sa akin nangyari yan, tapos ngayon nangyari din sa'yo, parang pareho na tayo. Parang gusto niya sabihin na, oo nga, idol mo ako, pero wag mong sundin yung yapak ko sa kanya. Pare, gusto kita piratin. Ano natin? Gusto ko ikaw yung editor ko eh. Pirata. Yeah. Mag-usapan natin. Sige. Ingat pare. Hindi siya makapaniwala. Bilang isang mature na tao, bilang isang tao na handa kang magpaturo sa pagkakamali mo, handa kang tanggapin kung ano yung kapalit ng pagkakamaling nagawa mo. Humingi ako ng sorry sa kanila, mga tao na kailangan kong hingan ng tawad sa nagawa ko. Talagang sumobra ako, lumagpas ako sa limitations ko. Kaya ganun. Lahat ng pagkakamali, though pinatawad ka na, pero lahat yun may consequence. Lahat yun may kapalit. At dapat handa ka na tanggapin kung ano yung ipapataw sa'yo or ano yung kapalit ng nagawa nating mali. Kailangan tanggapin kasi meron tayong pagkakamali. Meron akong pagkakamali. Kasi parang ano lang yan, parang isa kang anak na nagkamali sa tatay mo, and then pinalo ka, though mahal ka naman ng tatay mo talaga, pero kailangan ka niyang paluin para matuto ka sa pagkakamali mo. Ito pala ka sayaw para kay Big Brother! Malaki ang pagtanaw ng utang na loob ko sa bahay ni Kuya. Dahil si Kuya ang humubog sa akin bilang isang magaling na editor. Siya ang humubog sa akin paano maging professional pagdating sa trabaho. Ang bahay ang nagturo sa akin kung paano i-handle ang mga sitwasyon na kailangan ng matinding pasensya. I always knew you always meant it. Dream big, focus, success is earned. Maraming ang tinuro sa akin ng bahay sa ilang taon akong naging editor ni Kuya. Hinubog niya yung pagkatao ko. Marami siyang ginawa. Kinoconsider ko siya na sa haba ng panahon na nandito ako, sa bahay ako ni Kuya, nahubog ng gusto. Doon ako gumaling. Kung dati kabado ako sa mga ini-edit kong shows, pagkatapos kong lumabas sa bahay ni Kuya, sobrang, alam mo yun, alam mo sa sarili mo na parang, shucks, kaya ko na. Sobrang kaya ko. Parang paglabas ko ng bahay, parang ibigay niyo sa akin yung pinakamahirap na show. Kayang-kaya ko yan. Kasi pinuno na, train na ako dun sa loob ng bahay. Kaya ko nang harapin yung mga mahihirap na mga editing na yan paglabas ko ng bahay. Kaya ganun kalungkot sa akin na kalungkot sa akin na hindi ko natapos yung season kasi nagkamali ako. Yung alam ko na aalis na ako doon, yung last day ko, yun yung pinaka mahirap na pakiramdam na naramdaman ko sa loob ng bahay. Kasi parang iiwan ko na sila. Yun yung pinakamahirap na araw para sa akin sa loob ng bahay, yung last day ko na aalis na ako dun, na i-destino na ako sa ibang shows. Alam mo yun, yung pagkatapos mo mag-edit, tapos nagtitinginan na lang kayo ng mga kaibigan mo dun, mga katrabaho mo. Nakita ko yung mga kaibigan ko nasa hallway, lahat sila nakatingin sa akin, na nanguusap na ng tingin, tapos
lumapit na lang sila sa akin para yakapin ako. Parang masakit. Pero kailangan kong tanggapin. Kasi sa PBB, sobrang mahal ko yung mga tao dun. Kahit na isa ako sa mga bully dun na tao, mahal ko silang lahat. Napamahal sila sa akin kasi hindi lang sila katrabaho kapamilya sila. Para mo silang mga kapatid. Pag may problema ka, personal na problema ka, lalapitan ka, yayakapin ka, bibigyan ka ng oras para kausapin o i-share mo yung problema at pinagdadaanan mo. Yayayain kang uminom para makalimot, papayuhan ka nila, susubukan ka nilang patatawanin ka nila para hanggang sa maging okay ka. Parang gano'n yung naging kagawian namin. Parang kami dito, pamilya na. Magkakapatid. Kahit yung mga supervisors namin dun, na nakakasama namin, talagang mga cool sila mga tao. Yung mga boss namin dun, talagang nakakabiruan namin, nakakakwentuhan namin ng parang normal na mga tao kasi mabait sila. Yun yung paglabas ko ng bahay, ng huling schedule ko ng editing ko, sobrang umiyak ako na, shucks, parang yung pakiramdam na sa Bible, yung parang prodigal son ka na dahil may nagawa akong mali. Ang pinupoint ko dito is hindi about sa bahay or about sa kung ano man or sa pag-alis ko. Lahat naman ng to, lahat ng tao nakakaranas ng ganito. Lahat ng tao nagkakamali. Pwedeng nangyayari sa kanila to o mangyayari sa iba. Pero ang akin kasi dito, malaki ang lesson na nabigay sa akin. Malaki ang na-realize ko sa pangyayaring to sa akin. Nagpapasalamat ako na kahit ganito, yung nangyayari sa akin, maraming naituro sa akin. Sa edad kong to, mayroon pa pala akong dapat matutunan sa buhay, sa loob at labas ng bahay, sa loob at labas ng opisina. Marami pa pala. Mayroon pa palang dapat i-improve sa pagkatao. Hindi lang para sa akin to, para sa inyo. Na isang paalala or isang payo na kahit sa anong sitwasyon, dapat sakto lang. Lahat ng sobra, hindi maganda. Walang masama na lumabas tayo sa comfort zone natin. Pero once na lumabas tayo sa comfort zone natin at naramdaman natin na naging at home na naman tayo, parang it's time for you to switch on the beware button. Kasi once na naging at home na tayo sa isang bagay, hindi na tayo aware sa mga ginagawa natin. Minsan sumasobra, and then sumasobra ay hindi na maganda, tulad ng nangyari sa akin. Marami akong realizations after nung nangyari sa akin na to, na hindi pa huli lahat na maging better person pala akong tao. Marami pa akong gustong matutunan, marami pa akong gustong ma-improve sa character ko, sa pagkatao ko, sa ugali ko. Marami pa pala. Isa tong daan para mabigyan ko ng chance o pumukaw sa akin para maging better person. Tinay ko to hindi negatively. Tinay ko to as a lesson para maging maayos na tao. Sa bahay, kung saan man. Marami. Sobrang mahal ko yung bahay ni Kuya. Sobrang mahal ko yung mga tao dun. Bias akong bias, pero yung bahay ni Kuya talaga ang pinaka-paborito kong show dito na ini-edit ko. Yun yung show na minahal ko ng sobra, at yun ang show na minahal din ako nila ng sobra. Oh, I never meant to hurt you, but I hurt you. Sorry for that. Now you need space, I get it, like you said it. It's alright. Kahit dumating pa yung time na wala na ako dito at pinatawag ako ni Kuya na mag-edit ako para sa kanya, hindi ko hindi. Mag-edit ako para kay Kuya. Maraming salamat, Kuya, sa mga tinuro mo sa akin. Kung pinapanood niyo ito, maraming salamat sa inyo. Sobrang marami akong natutunan sa inyo. Nung wala akong pasok, nung hindi na ako pumapasok,
Ayun, nagkaroon ako ng may maganda namang nangyari nang hindi na ako pumapasok. Ang pinakauna doon ay nagkaroon ako ng quality time sa pamilya ko. Kasama ko yung nanay ko. Nagkakaroon ako ng time sa anak ko. Lalabas ko siya. Naranasan kong mamuhay ng normal na tao na nakakasabay ko kumain yung anak ko. Nakakasabay ko siyang kayakap matulog sa gabi. Yung gigising ako na andyan siya sa tabi ko. Ako yung mag-prepare sa kanya pag pumapasok sa school or ihatid ko siya. Maganda naman ang nangyari. Marami akong realizations pagdating din sa pag-YouTube na parang ang dami ko palang pwedeng gawin na higit pa dun sa ginagawa ko. Na-boost yung self-confidence ko na kaya ko pala. Marami pala akong mga bagay na akala ko hindi ko kaya pero kinakaya ko pala. Lahat naman yata tayo dumadanas ng ganito. Yung iba may pinagdadaanan, yung iba may struggle, pero okay lang yan. Okay lang yan. Kasi lahat naman talaga tayo entitled para pagdaanan ng ganyan. Pero ang importante, sa bawat pinagdadaan natin sa buhay, may maiwan tayong leksyon or may matutunan tayong leksyon para hindi na maulit yun. Or kung hindi man siya maulit, the next time na mangyari sa'yo, alam mo na kung paano siya i-handle. So, posible ngayong araw, hindi maganda ang nangyari sa'yo, sigurado naman yan the next day, hindi na yan tulad ng kung anong nangyari sa ngayong araw na to. Diba? Para sa akin, sobrang halaga para sa isang tao ang magkaroon ng pusong handang tumanggap ng pagkakamali. Pusong handang turuan. Dahil kung meron kang pusong ganun, ito yung magbibigay sa iyo ng chance para maging isang better na tao. Every day is a learning process, mga first-timers. First day ng daily vlogs natin for 2 weeks, mga first-timers. Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa akin sa ups and downs ng buhay ko. Nalaman nyo yan, alam nyo yan. Kung papanoorin nyo lahat ng mga videos ko dito, alam nyo lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay. Nakita nyo akong natapa, nakita nyo akong umahon at mas pinili na maging masaya at maging positive sa buhay. Maraming salamat sa inyo dahil nagtitiwala kayo na kaya ko. First day ng daily vlogs natin for 2 weeks, mga first-timers. Dadating tayo sa panahon na tuloy-tuloy na to. Mabuhay kayong lahat.